Magandang araw na muli mga boss. Kung ang sasakyan nyo is L300 tapos Euro 4 siya at gusto nyo siyang i-change oil, umilalim ka gamit ka ng box wrench sa number 17, luwagan mo yung drain plug nya para ma-drain mo itong lumang langis mo. Huwag kang mag-alala kasi madali lang naman mag-change oil ng ganitong klaseng sasakyan. Tapos pag konti lang yung tumutulo nya, ibabalik ko na itong drain plug nya. Kahit hindi mo muna masyadong higpitan yan pag ginamitan mo siya ng box wrench mo, kasi ang gagawin mo lang naman dyan is magpa-flashing ka. Ganyan kasi ang estilo ko, bago ko maglagay ng bagong langis, ang ginagawa ko is nagpa-flashing ako kahit yung pinakamurang langis lang, or kung tawagin is ordinary oil, yun lang muna gamitin mo. Pero kung wala ka namang budget, pwede mo namang gamitan ng hangin lang. Yung iba naman sabi nila, pinapatulo daw nila magdamag. Pwede rin yun, diskarte mo na lang kung ano sa palagay mo na mapapaganda yung trabaho mo. Pero sa akin, ganito ang diskarte ko. Nilalagyan ko siya ng ordinary oil, tapos papaandarin ko itong makina. Mga 5 minutes lang naman ang gagawin ko dyan na naka-idle itong makina mo. Huwag mo siyang revolusyonan, naka-idle lang siya 5 minutes. After ng 5 minutes, pwede mo nang patayin itong makina. Ganun lang ang ginagawa ko. Instead na hanginan ko, ganyan na lang, ginagamitan ko siya ng flashing oil. Para sa akin, mas malinis pa. At dahil na-consume ko na yung 5 minutes, babalik ulit ako dito sa ilalim ng makina. Luluwagan ko itong drain plug na number 17. Pag maluwag na yung drain plug, kamayin mo na sa pagtanggal, di ba? Mas madali. At habang nagpapatulo ka, kunin mo na yung pantanggal mo ng oil filter. Dahil sa gawing itaas ng drain plug mo, nandito lang yung oil filter niyan. Ayan, di ba? Umangat ka lang ng konti, andyan na yung oil filter niya, nakaposition eh. Kaya hindi ka nalalayo pa. Dahil maluwag na yan, pwede mo na yung kamayin. O di ba? Kayang-kaya mo gawin kung ganito yung sasakyan mo. After mo matanggal yung oil filter, huwag kalimutan punasan yung pinaka-base ng paglalagyan mo ng oil filter. Idamay mo na yung crankcase. O ito na ngayon yung bagong oil filter. Ang part number niyan is C312. Bago mo ilagay yan, pahiram mo muna yung o-ring niya ng langis. Para pag pinihit mo, hindi pumilipit yung o-ring at hindi maputol. Pwede kasi magkaroon ng leak yan pag nagkaroon ng problema sa o-ring niya. Sa paghigpit yan mga boss, dapat alay lang. Huwag naman sobra-sobra sa higpit. Pwede rin magkaroon kayo ng problema sa o-ring pag sumobra kayo sa higpit. Kaya dapat alalay lang. Unang-una, hindi naman pang matagalan yung oil filter, tatanggalin mo rin yan pag nagpa-chisel ka ulit. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong drain plug dito sa oil pan mo. Dapat sigurado ka na yung washer dito sa drain plug mo is nakalagay bago mo siya gamitan ng number 17 na box wrench po, bago mo i-final yung higpit. Paalala ko lang naman yan mga boss para hindi kayo magkamali. At pag okay na, clear na sa ilalim, o pwede ka na ngayon magsali ng langis. Meron ako naka-ready dito mga boss na 6 liters. Pero hindi ko muna isasalin lahat yan. Bali, ang isasalin ko lang muna dyan is 5 liters and a half. Para sigurado ako na hindi ako sumobra sa paglagay ng langis. Kasi ang gagawin ko dyan, after ko masalina ng oil, papaandarin ko itong makina ng ilang minuto. Tsaka ako ngayon papatayin after a minute. Dito naman ako sa dipstick, huhugutin ko yan para masukat ko yung oil. Pag kulang, magdadagdag ako. O diba nakita nyo, maandar na yung makina. O papatayin ko ngayon yan. Tapos, papalipas ka muna ng ilang minuto, tsaka mo hugutin itong dipstick, punasan mo, tapos sukatin mo siya ulit ng panibago para sigurado ka na makuha mo yung tamang level dito sa dipstick mo. At dahil nga kulang pa, magdadagdag ka ngayon. Hindi mo naman kasi mape-perfect yung tamang sukat mo ng oil dyan na ilalagay eh. Unang-una, hindi ka naman sigurado kung na-drain mo lahat yung langis dito sa makina, di ba? Kahit na alam mo pa yung sukat eh kung hindi mo naman na-drain lahat, o di sobra ka pa rin kung tamang sukat ang ilalagay mo. Kaya yung pinaka-the best, unti-unti ka lang magsalin. Dahil hindi ka naman uubos to ng 10 minuto mga boss. Mas maganda na yung sigurado. At pag okay na, nailagay mo na yung tamang sukat dito sa dipstick mo. Kumbaga sa naka-level na siya. O, magpapalit naman ako dyan ngayon ng air filter niya. Yung air filter nito mga boss nandito yan sa passenger side. Para hindi ka mahirapan, luwagan mo itong clamp. Meron niyang bolt na number 10 para bumitaw siya dito sa inlet hose niya. Nang sa ganon, maluwag mong maiaangat itong cover ng air filter housing mo. Ayan. Hindi ka mahihirapang magtanggal itong lumang air filter mo. O, di ba? Tsaka mo ngayon ilalagay na itong bagong air filter. Sa paglagay naman ng bagong air filter, mga boss, ibabalik mo lang yan sa dati niyang position. At dapat syempre lapat siya. Para pag nilagay mo itong cover ng air filter housing mo, hindi ka mahirapan. Mahalaga kasi na itong air filter cover mo is naka-guide dahil meron niyang 4 na clip. Ayan yung tinutulak ko. 4 yan mga boss. Sa gilid 2, sa harapan niya 2 rin. Kaya pag wala sa tamang alignment yung cover mo, hindi mo mailalagay itong 4 na clip, mahihirapan ka. At pag okay na, ilagay mo na itong 4 na clip, o dito ka ulit sa inlet hose mo.
idugtong mo ulit yan. Siguraduhin mo lang yung clamp niya is maayos yung pagkakahigpit mo. Dapat wala rin yung singaw. At pag okay na, pwede mo na ulit paandarin itong makina para ma-check mo kung meron pang ibang problema. Muli, maraming salamat sa panonood mga boss. Sana kung maaari lang naman, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.